are truly blessed with an happy good afternoon to pray, praise, and worship our Lord Jesus Christ. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Matthew chapter 5, verse 6. Welcome to Shalom International Catholic Charismatic Foundation Incorporated under the supervision of our spiritual director, Father RTC Galiga, OFL. Praise the Lord! Good afternoon, brothers and sisters! Today we gathered once again by Lord to dwell in His Word at magkita-kita tayong muli as we share, as we are one family in fellowship with Christ. Before we begin this afternoon's gathering, let us seek for the presence of the Holy Spirit this afternoon. Hingin natin ang presensya ng Espiritu Santo na siyang gumabay sa atin mula umpisa hanggang matapos ng ating gawain. O come, Holy Spirit. Hallelujah. We sing. Holy Spirit. To lead us with Psalm 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. And we call on our brother in Christ, servant of God, Brother Noel Reyes.
sa panonood iyong mamamasdan. Kaya o masama ay makakita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong magiging sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin ay mapahamak at walang daratan, kahit anong uri mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguhin niya ang malaking ay susubaybay, kahit sa ang damo ikaw ay paparoon, iyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka at sila'y magtataas, nang hindi masaktan ang mga paamon sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leyon, ahas na mabagsing, di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kilalanin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilari ay sasaklolokan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantipanaan ng habang buhay. At nakatitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Amen. Praise God. Hallelujah. Once again, we thank you, Brother Lowell, for giving us a very beautiful piece of Psalm 91. Awit ng pagtitiwala sa Diyos. You know, brothers and sisters, in Psalm 91, it is said na sa lahat ng oras, tayo pinoproteksyonan ng Panginoon. Naniniwala ba kayo ba? Amen? Amen. At dahil dyan, sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, mabuti ang Panginoon sa buhay natin lahat. Kaya naman mga kapatid, sa mga sandaling ito, hindi tayo mapapagod, magpuri at magsamba sa Panginoon. Okay ba yun? Alright, let's praise the Lord! This afternoon, mga kapatid, itindak nyo ang inyong mga paa, igalaw nyo ang inyong mga katawan, sama-sama natin papurihan ang kabutihan ng Diyos. Let's praise the Lord! Woo! Yeah! We take na lahat ng oras. Sa lahat
afternoon, let us feel the presence of God in our lives. It's true indeed that napakabuti ng Panginoon. Yes, Lord. His love is great. Greater than any love in this world. You know why? Dahil nakila ang katapatan ng Diyos sa Yes, buhay Lord. niyo. That's how God loves you. Pag mahal mo ang isang tao, magiging tapat ka sa Kanya. Yes. And God's faithfulness, honesty, is great for you. That's why God is asking you, anak, come to me. All who are weary and burdened, and I will give you rest. That's what Jesus said. All He's asking is to surrender your heart to Him. Isuko niyo lang sa Panginoon. Pag pinagdadaanan kayo, may problema kayo, may iniisip kayo, or may achievements kayo, surrender it all to God. It belongs to Him. Ang gagawin mo lang, worship Him. Believe in Him. Love Him. So make this song your prayer, mga kapatid. Itong mawiting ito, gawin yung panalangin niyo sa inyong sarili. Panalangin niyo para kay Lord. So with all your might, with all your voices, we sing for God. Kay buti na ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya na'y patuloy na lang. Katulad ng pagsikat ng itong araw, patuloy siyang nagbibigay ng lahat. Kaya sa puso ko damdamin, anyayangin we sing for God. Dakilang tao Diyos, tapat kang tunay, magpalapat sa ugat ng aming dahil. Mundo'y magunang at maasahan ang langit, maging hanggang wakas nitong buhay. Awitan natin ang Diyos. Kaya, O Diyos, ika'y ating purihin. Sa buong mundo ay ating awitin. Kapilang iyong katapatan, pag-ibig ko'y walang hanggan, walang hanggan.
ang iyong pag-ibig, ang iyong kadakilaan. Hallelujah. We sing for God. Dakilang tao, tapat kang ang tunay, magmula basta ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, paasaan ang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakilang tao, Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigatin, tagumpay man ay naroon. Kaluyan ang pag-asa kung kailangan pinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin, noon hanggang ngayon. Dakilang ka, let your voices be heard by God, mga kapatid. Iparinig niyo ang tinig niyo sa Panginoon. Sabay-sabay natin awitin ang ulitin ito. Sa bawat bigatin, tagumpay man ay naroon. Kaluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa akin, noon hanggang ngayon. Dakilang ka, O Diyos, ika'y dakilang ka. O Lord. Put your hands in your heart and let this be your prayer. Lord God, thank you for the life this afternoon. Thank you for breathing into us this morning. Salamat sa panibagong buhay, sa restoration mo, God. Salamat dahil dakila ang pag-ibig mo, Panginoon. Dakila ang katapatan mo, God. That we all know that Jesus is enough in our lives, oh God. Hallelujah. Thank you, God, for your never-ending provision, oh God. Marahil malabo man, Panginoon, ang aming tinatahak, oh God, that we have faith in you because you are the way, you are the truth, and you are life, oh God. You are the life, and no one comes to the Father except through you, oh God. So that we surrender this afternoon all our hearts, all our worries, all our problems, lahat ng aming tinghati, oh God. We believe sa dulo nito'y tagumpay sa ngalan mo, oh God. For God is for us, then who can be against us? That's why, brothers and sisters, let us open our hearts this afternoon. Lord God, we open our hearts, we open ourselves for your word. Sa iyong salitang aming pagdaraanan, magninilay-nilayan sa hapong ito, buksan mo ang aming puso, nang ito'y malituran ng aming damdamin sa aming kaluluwa, at kami
tuluyan ng mabago in Jesus' name. Kami magilis na in Jesus' name. Kami tinubos mo na in Jesus' name. Kami pinalaya mo na in Jesus' name. Kami pinagaling mo na in Jesus' name. Kami pinayayaman mo na in Jesus' name. Pinayayapong mo na in Jesus' name. Jesus' name. Pinalulusog mo ba in Jesus' name? Bigyan mo ng kapayapaan in Jesus' name. So now we raise our hands to God. Hallelujah, Jesus. And let this be our prayer. In your name. In Jesus' name. And everybody shout. Amen. Let's give God the best clap offering this afternoon. God will bless you today. 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 Amen. God will bless you today. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. God and a servant of our Lord Jesus Christ, Sister Monica Stanquino, palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Sister Monica. Magandang araw po sa ating lahat and a blessed Sunday everyone. Nakakatuwa po na marami na ulit tayo dito ngayon. Wala nang ulan. Wala nang ulan, kaya marami na ulit tayo dito ngayon. Bago po tayo dumako sa pakikinig ng salita ng Diyos ay inangayahan ko po ang isa sa ating mga kapatid na gustong magpahayag ng kanyang testimony. Kaya tinatawagan ko po si Sister Joy Cadosani. Palakpakan po natin ang Panginoon. Wow, Sister Joy! Praise God. Magandang hapon sa ating lahat, no? Mga kapatid ko sa buhat. Ipagpapasalamat ko po sa buong may kapal yung araw na ito na ulit, nandito tayo nagsama-sama. Kahit sa bawat buhay natin, meron tayong kanya-kanyang hinaharap. But we spend time to praise God kahit kunti lang. Kasi diba, hinihingi niya is one day. Pero hindi nga natin na ibibigay yun. Pero we still blessed kasi lahat ng hinihiling natin, hindi siya kulang. Sobra-sobra. Kaya pinagpasalamat ko na kahit sa anong problemang darating, meron tayong time na nilalaan, kahit half day, hindi nga abot ng half day. Kaya sabi ko, kasi magkaiba kami ng religion ng aking asawa. Pero hindi namin yung pinag-uusapan na dapat dito ka, susunod ka sa religion ko, ikaw. Kasi ikaw yung babae. Ang pinagano namin, isa yung Diyos na pinagkakatiwalaan namin, nilalaanan ng buhay namin. Kaya, pinagpasalamat ko pa rin na hindi siya na-kontra kasi hindi natin yan maipagkaila. Marami pong hindi nagkakasundo-sundo sa religion. Isa pong pinagdadasal ko sa araw-araw na sana darating din yung panahon na magiging isa yung religion na tatahakin namin. Although isa lang naman Diyos na pinagkatiwalaan natin ng buhay natin, pero mas maganda sana kung magkakasama-sama kami, kasama yung mga anak namin, lalaki yung mga bata na magkasabay-sabay kami sisimba. Kasi parang ano naman na, dito kami sisimba, yung asawa dun sa kanila. Alam, happy namin yung dalawa ng anak. Yung babae sa akin, susunod, ganito. Pero yun yung pinagdadasal ko. Alam ko ibibigay ni Lord yun. Amen. Hindi man ngayon, pero alam ko darating at darating yun.
isang bagay din na pinagsasalamat ko kasi sa hirap ng buhay ngayon, kagaya sa amin, naghahanap buhay kami, walang oras kami pinapalagpas, pero binibigay ni Lord lahat. Kahit man sabihin natin na minsan, libre, nakakaraos. Yun ang ipagpapasalamat din sa buhay. Kaya, yung oras na to na nilalain natin kay Lord, kulang na kulang pa. At yun ang pinagpasalamat ko na kahit na minsan, kinukulang kami ng araw na pagsilbihan si Lord, yung inihiling ko, binibigay niya pa rin. Hindi man instant. Pero alam ko na binibigay ni Lord yun paunti-unti. Yan lang po. Amen. Maraming salamat po, Sister Joy. Yun nga, marami tayong suliranin sa ating buhay. Pero hanggat nagtitiwala lang talaga tayo at kumakapit tayo sa Panginoon ay hindi na tayo bababayaan. Bibigyan niya tayo ng lakas araw-araw. At bibigyan niya pa tayo ng maraming pang blessings. Amen. Amen. Ngayon, handa na po ba ang lahat upang makinig sa salita ng Diyos? Amen. Kaya ngayon ay tinatawagan ko na po ang Man of God, Brother Benito Libres. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay, tayo po ay saglit na malalangit sa Diyos sa oras na ito. Sa ngalan ng Diyos sa mga anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang maraming Diyos na buhay, dakila at mga pangyarihan, Diyos na nagdugha ng langit at lupa at nagbigay na ng buhay. Salamat po sa hapon ito. Salamat, dinala mo kami sa gawain po. Kaya sa oras na ito, sama-sama kaming dumadalangin po sa inyo. Tulungan mo ang bawat isa sa amin na ang mga salita mo ay pakinggan natin ng mabuti. Lubid mo na ito'y aming maunawaan ng lubos at hindi sa lahat bigyan mo kami ng kakayanan upang ito po'y aming maisagawa sapagkat ito po ang kalukugan niyo. At sa hapon itong ito, naman po ang mga kahilingan, mga suliranin, mga pangailangan ng bawat isa. Lubid po na sa amin pong pagdalo ngayon ay makatanggap kami ng katugunan buhat po sa inyo. Basbasan mo rin ang mensahe mo na nais mong ihayag sa amin. Gawin mo itong instrumento pag kami ay lalong kapagpalad, di lamang sa material na bagay, kundi lalo na sa spiritual ng bawang. Salamat po dahil ang salita mo, ang dulot nito ay pag-asa at tatag ng aming pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus, kung kami sa dalangin, sa alam ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo, lahat magsabi ng Amen! Amen! Okay po. Praise the Lord. Hallelujah. Magandang hapon sa ating lahat. Magandang hapon, Brother Benito. Praise the Lord. Mas ramam yung mga kabataan ngayon. Okay. Praise the Lord. So, kamusta po ang ating buhay ngayon? Mga ilang... Okay na, brother. Minutes wala nang bakila. Pero may parating. Kaya medyo... So, actually, ang buwan naman ng August, ang siyang pinaka-maulan. Okay, na buwan sa ating itong bansa. Kaya daw po, ang tawag ay sa Tagalog ay Agosto, from the word Agus. Amen. Okay, so pero gano'n na po yung, kumbaga, ang ating pong rema, okay, sa taon-taon, pero tag-init at saka ang-araw, o pero tag-bagyo. Okay, pero hindi naman nabalita ito, nabinaha kayo ng puto. Okay, dikulat din sa bandang Maynila. Okay, so 2 linggo o more than 2 weeks, gano'n yung nangyayari sa lakas ng ulan. Okay, so ngayon ay pasalamat tayo kay Lord at medyo maganda na yung panahon. Patutuyo na yung mga labahan nyo. Natin. Okay, lumabo na tayo sa salita ng Diyos natin pag-uusapan. Hebreo tayo, chapter 10, verse 25. Particular na Bible passage. Lalo na pag tayo ay medyo matagal na sa pagka-Kristiyano. Okay, ang sabi po naman dyan ay huwag natin
iligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Gaya ng nakasanayan ng iba, sabi, palakasin natin ang ating loob. Palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon, nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Palapakan natin ating Diyos sa pagbabasa ng kanyang buhay na salita. Okay, so, sa hapon po ito, ang ating pag-uusapan ay apat na kadahilanan kung bakit napakahalaga bilang Kristiyano na tayo po ay regular na dumadalo sa pagtitipon ng gawaing Kristiyano. Okay, so ikunin mo muna yung katabi mo kung Kristiyano na ganyan. Okay. So, siyempre, kung titignan natin yan, ang may sulat o may sabi, dyan po sa talata na binasa natin ay walang iba si Apostol Pablo. Siyempre, Apostles of Christ. Okay? Apostolos ng ating Panginoon Jesus. Okay, bagamat hindi siya sabay, doon po sa 12. Okay? And then, kung titignan po natin, sino ba yung kanyang pinakausap o sinasabihan ko dyan na huwag natin kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. May word siya nila sa ating pagtitipon. Ang tinutukoy ay pagtitipon ng mga Kristiyano. Okay? So, Christian gathering kung tawagin. Okay? So, ang kanyang kausap ay mga kapwa niya Kristiyano. Amen? Okay? Kaya sabihin mo ito kami yung kapatid. Handa mo na ba malaman ang mga kadahilanan? Ayan. Kumalakpat yung handa na. Okay, panapakan natin ating Diyos na buhay. Okay, so, apat na puntos o apat na kadahilanan. Bakit po mahalaga ang pagdadalo sa Kristiyanong pagtitipon? Alam po natin, hindi tayo pinalalapit ng Diyos sa Kristiyanong pagtitipon dahil may kailangan siya sa atin. Hindi tayo pinadadalo o pinaka-ating ng Diyos sa Kristiyanong pagtitipon dahil ang Diyos ay may kailangan sa atin. Okay? Kundi, pinalapit siya tayo dahil alam niya tayo ang may kailangan sa Kanya. Pagkakita ko talaga kapatid. Kapatid, Aminin mo, may kailangan ka sa Diyos. Sa Diyos. Amen? Amen. So, dapat malaman natin, okay? Kasi siyempre, tulad, okay, nandito tayo sa mundong ibabaw. Okay? Nandito tayo sa mundong ibabaw, sa earth. Okay? Nabanggit ni Sister Joy kanina, may mga kanya-kanyang kinakaharap. Ano ba yung realidad ng buhay natin sa mundong ibabaw? Okay? Una, ang mundong ibabaw na ating inalagyan ay isang mundong puno ng tubig. Puno ng pagod. Imayin mo, katabi mo kung pagod pa rin ba? Pagod na. Nandang sa atin ang realidad at mundong natin inalagyan ay isang mundong puno ng pagod. Pangalawa, puno ng problema. O, limulin mong katabi mo. Ay, kabataan yan. O, isabit sa problema yan. Amen? And then, puno ng tukso. Okay. At, itong pangatlo sa pang-apat ay puno ng ingay. Naghaling ko sa isang gawain kahapon. Sabi nung isa, kamusta sis? Ito, puyat na puyat. Eh, bakit? Nag-ingay dun sa amin eh. Bakit maingay? Eh, yung mga kapitbahay ko, gabi-gabi na gano'n eh, pa-party. Alam na natin kung sinabing party, may video lagi yun. At yung iba, parang hindi ganado kumanta pag hindi naka-full volume. Parang, okay, so gano'n yung mundo natin kinalalagyan o kinaroonan. Okay, kaya sabihin mo katabi yung kapatid. Kapatid. Ano ba takas naman kung pag-boom? Okay? So, yun yung
realidad ng mundo natin kinalalagyan. Okay? Ngayon, dahil ganun nga yung sitwasyon natin, kailangan natin ng lugar kung saan muling lumalakas ang ating pananampalataya. Sabi mo ka tayo kapatid, kamusta ang pananampalataya mo? Basta ang pananampalataya. Kailangan natin ng isang lugar na kung saan lumalakas ang ating pananampalataya. Kasi nga, habang nandito tayo sa mga ibabaw ay, siyempre, yung iba, pagod, problema, tukso, at saka ingay, talagang nakakalubat sa buhay yan. Ipatin mo muli yung katabi mo kung ano yan. Lubat o recharge. Okay? So, gano'n, okay? So, ngayon ay punta na tayo doon sa ating pong unang puntos. Unang kadahilanan, bakit mahalaga na ikaw at ako na Kristiyano ay kailangan regular o laging dumadalo sa Kristiyanong pagtitipon, okay, doon sa Christian community na iyo o ating kinabibilangan. Balik lang tayo sa ating pong, okay, unang puntos, ang Kristiyanong pagtitipon ay kailangan tayong dadalo dito lagi para po tayo ay hindi tuluyang ilayo ng kasalanan sa ating Diyos. Yan, tanong natin yung kasalanan, yung tukso. Pag sinabing tukso, inutukso tayo gumawa ng kasalanan. At pag tayo ay nagawa ng kasalanan, bawat kasalanan ay naglalayo sa atin sa Diyos. Yan, kaya, yung Christian community, o Kristiyanong pagtitipon ay dinisenyo ng Diyos at kailangan tayo dumalo doon para tayo ay malapit sa Diyos. Malapit sa Diyos. Dalawa lang naman yung pagpipilian natin. Ang life na malayo sa Diyos o isang buhay na malapit sa Diyos. Ano mangyayari kung mabuhay tayo na malayo sa Diyos? Ano naman ang mangyayari kung ikaw ay isang tao na buhay sa mundong ibabaw na malapit sa Diyos? Okay? So, siyempre, kahit malapit ka sa Diyos, hindi pa rin mawawala ang problema natin. Ano yung sabihin ko doon? Habang nandito tayo, magkakaroon tayo ng problema. O may mga problema tayong mararanasan. Hindi mawawala. Hindi ibig sabihin nun na hindi kayang solusyonan ng Diyos sa mga problema natin. Ibig sabihin mo nun, kung ikaw ay malapit sa Diyos, okay, kung tayo malapit sa Diyos, so siyempre, tutulungan ka ng Diyos na maayos yung problema mo. O problema natin. Pero, after nun, habang nandito pa rin tayo, may another problem pa rin tayo may encounter. O may experience. Kasi nga, sabi nga, nandito tayo sa mundo ibabaw na puno ng problema. Ibig sabihin, habang nandito tayo, hindi mawawala ang problema habang nandito tayo sa mundo ibabaw. Amen. Amen. Ngayon ang tanong dali, ano naman ang makialam ko kung ako ay piliin kong mabuhay na malayo sa Diyos? Punta lang tayo sa illustration ng pamilya. Pero may mga pamilya dyan. Ano ang pipiliin mo? Malayo ka sa pamilya mo o malapit? Malapit. Eh bakit? Ano? Bakit? Bakit piliin mo malapit? Bakit daw ano na pala namin? Ano na? Mula sa puso niya. Bakit gusto mong malapit ka sa iyong mga mahal sa buhay? Bigay ka lang ng isang dahilan. Kasi ano ito? Kasi po, mga mahal po natin yan sa buhay. So, dapat, syempre, gusto natin na malapit tayo sa kanila para yung relationship natin sa kanila is mas malapit po. Amen. Thank you. Ayan. Okay. Sino lang naka-experience ng amigo na talagang napalayo ka o naging malayo ka sa pamilya mo? Alam mo yung immediate family. Yung lahat.
Halimbawa, ikaw na lang ang susunod, malayo ka. Ngayon ang tanong lang, ano yung Panginoon doon? Yung naka-black. Si Maki. Maki. Pakiramdam ko Ano lang. pakiramdam? Malayo ka sa mama mo. Palayo ka sa bago sa buhay. Go. Kasi literal and distance. Eh lalo na naman kasama pa yung relationship. Malayo ka na sa distansya, ibig sabihin nakawalay ka, tapos malayo pa yung loob mo sa kanila. Malungkot ko kasi nasanay ka na nakama sila. Okay, o palakpakan natin ang Diyos sa buhay ni Baki. Isa po doon ay maging malungkot po siya. Malungkot po tayo. At hindi lang po doon, marami naman actually mga negatibong mangyayari pag gano'n. Maging worried ka, maging matatakutin ka. At alam mo, dahil malayo sila sa piling mo, hindi ka nga agad nila matutulungan o maipagtatanggol. Kung kailan, kung nasa panganib or ikaw ay inaapi-api. At siyempre, dahil malayo sila, hindi ka nila masusubaybayan kung ano lang nangyayari sa iyo. Amen? Kaya medyo, ano po talaga yan? Full of fear, worried, okay? So, ganun po yung buhay na malayo sa pamilya malayo. So, ganun din po yung sa Diyos. Amen? O kaya sabihin ko natin yung kapatid, mas magiging mahirap ang buhay Mas maging mahirap ang buhay. kung malayo tayo sa Diyos. Amen? Kung malakpat ng gustong mas magiging madali ang buhay, at ang madaling buhay ay isang buhay na malapit ka sa Diyos. Amen? Bagamat parehas na may problema yun. Okay? Kasi, iba na yung sinusubaybayan ka ng Diyos. Iba na yung, alam mo sa iyong sarili na, dahil malapit ako sa Diyos, hindi ako pababayaan ng Diyos, hindi namin mangyayari sa akin. Anytime, kung ano man mangyayari sa akin, ay sasabitin ako ng Diyos, tutulungan ako ng Diyos, sasaklulungan ako ng Diyos. Ganun yun, pag sinabing malapit sa Diyos. Kaya sabihin mo na tayo si kapatid, dahil mahal na mahal ka ng Diyos, gusto ng Diyos, kayo ay magkalapit sa isa't isa. Maging malapit ka sa Diyos. Okay? So yun ang gusto ng Diyos. Ayaw ng Diyos naging malayo tayo sa Kanya. Kaya yung Kristiyanong pagtitikon, yung design ng Diyos para ikaw ako ay may isang lugar na madadaluhan, mapupuntahan na kung saan hihilahin ka naman papalapit sa Diyos. Kasi gusto ng Diyos na kayo ng dalawa bilang siya Diyos, siya isang ay tao ay magiging magkalapit. Para hindi ka mabuhay na puno ng takot, anak ba, pag-aalala. Okay? Praise the Lord. Kaya sabihin mo katabi, sabihin mo kapatid, alam mo na ngayon kung bakit pinadadalo ka ng Diyos. Amen? Sa Kristiyanong pagtitipon. Okay? Yun po yung unang kadahilanan. Okay? So, ang ating pong Bible passage po dyan, Hebrew chapter 3 verse 12, ang sinasabi po dyan, mismo ng isa pa rin pong lingkod ng Diyos ang may sabi po dyan, mga kapatid, ingatan ninyo huwag magkaroon ang sinuman sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya na siyang magdalayo sa iyo o sa inyo sa Diyos na buhay. So yung sabi dito, yung isang tao mayroong pusong masama at walang pananampalataya ay isang tao po yun o isang Kristiyano na malayo siya sa Diyos. Kasi kung sinabing pusong masama, kasi magkaiba yung isang tao na nagkakamali pa rin, kaya pag sinasabing masama, tapos sabi nito, walang pananampalataya. Yan. Okay, so, punta tayo sa purpose number 2 natin, pangalawang kadahilanan. Bakit mahalaga? Okay, ang pagdalo sa isang Kristiyanong pagtitipon. Pangalawa, dahil ito po ay utos ng Panginoon.
Ayan. Lingunin mo yung katabi mo, kaninin mo sa iyong kapatid. Ang Panginoong Jesus ba? Ang Panginoong Jesus. Ano siyang Panginoon mo? Siyang Panginoon mo. Anong sagot ng katabi? Yan. Di ba kasagot? Kaya di ba yung pinaka-Bible passage natin, huwag natin kaligtaan ang pagdalo sa ating pagtitipon. Pagitnaan mo doon. Okay, so, ibig sabihin, kung ikaw ay isang Kristiyano, o rin mo yung katabi mo kung mukhang Kristiyano ba talaga? Mukhang Kristiyano talaga. So, bilang mga Kristiyano, o mga Kristiyano, ang utos sa atin natin Panginoon, tayo'y laging dumalo sa ating mga pagtitipon. Amen? O, ang tanong dito ay, susundin mo ba yung Panginoon mo o hindi? Kasagabay ng gustong susundin niya ang Panginoon dito sa buhay niya. Sabi natin, manalangin tayo, sabi mo, Lord, tulungan mo ako sundin ang utos mo bilang Panginoon ng aking buhay. Amen? Palapakan natin Panginoon Jesus. So, alam mo natin, ang pagdalo sa Kristyanong pagtitipon ay hindi lang dapat tradisyon. Ito ay utos ng Diyos para manatili tayong konektado sa Kanya at sa Kanyang katawan, ang Christian community. Sabihin pala, ang patuloy natin pagdalo sa Kristyanong pagtitipon ay ito yung paraan ng Diyos para ikaw at ako bilang Kristiyano ay nanatiling konektado sa Diyos o sa ating Panginoong Jesus. At sa Kanyang katawan. Okay? Sa Kanyang, di ba, sabi ni Jesus, I will build my church. Okay, so, anong gusto mo? Konektado sa Diyos o hindi konektado? Dahil sa pagdating ako ng problema ng doon ibabaw, pag hindi ka konektado sa Diyos, sigurado, malulubat, talagang malulubat at malulubat ka. At hindi mo kakayanin yung mga presyo ng mga problema sa mundo ibabaw. Ay, gano'n ka pa magaling, kaya nga, pausan at nakakalimutan. Mauubusan na talaga ng yakas. Amen? Masabi mo sa iyo kapatid. Kung hindi ka kumonikta, tuluyan lang nalulubat. Amen. So, ang paraan natin na kumonikta sa Diyos, iyon yung pagdalo sa Kristyanong pagtitipon. So, pag ginawa para natin yun, kumonikta tayo sa Diyos at sa kanyang body, sa kanyang pong iglesia or church na tinatayo o tinatatag. Amen? Okay, so, yun po yung pangalawang puntos natin. Pangatlong puntos naman. Mahalaga ang pagdalo sa Kristyanong pagtitipon para ikaw at ako po ay, dahil balikan ko lang ang mundo natin sinigalawan ay puno ng pagod, problema, tukson at ingay. Ano ba pakiramdam ng naiingayan? Hindi mo talaga nakakaindi. Pag lalim nakakaindi, nakakapamilina, talagang kentang ka sa buhay mo doon. Hindi ka masaya. Wala kang Facebook na informo. Pag ganun po, naririnig ka. Kaya pag yung sa mga halimbawa, mga current events, nababalita, mayroong mga nag-birthday party, umabot na madaling araw, tapos mayroong na hindi. Pinagtataga niya yung kasi hindi na daw. Please, kumigil na po kayo dahil alas 12 na. Ayaw pa rin. Sa sobrang pagdarindi niya, kumuha ng pinagtataga. Kaya sa parting ability na kaya yun. Siguro mga 6 months ago or more
sa sobrang ingay at naiingayat ka na, ano po talaga? Hindi siya madali. Okay? So, kaya, bagamat, Abraham, kahit sa community o pag-titipon natin, hindi naman tayo Ano ba? Ano? Puro endelo. Okay. Pero yung ingay na ginagawa natin ay hindi una nasa tamang lugar siya. Kasi hindi naman oras ng tulugan na yun, di ba? Ano ba, alas 3? Merienda ba? Okay, so yung sabi, hindi oras ng tulugan. Okay, kasi syempre mga alas 10, alas 11, alas 12, tulugan po talaga. Yung sabihin, time na magpahinga yung mga tao. Kaya pag may talagang tapos kumanta ka ng napakalakas mo, okay, tapos walang pasatulog, kasi sa sobrang higpit na sa atak, pwede niya. Okay, so gano'n. Okay, so hindi po siya magaling. Okay, so kaya po, dahil na po doon, kung ano pagod, problema, tukso, at saka sobrang maingay po, kailangan natin ng lugar kung saan po ay, siyempre, pag gano'n, na-discourage tayo, pinaghihinaan tayo ng doon kasi sabi po ng problema. Okay? So kaya, yung Kristiyanong pagtitipon, kaya kailangan mong dumalo bilang Kristiyano upang ikaw ay ma-encourage. At kailangan mo rin i-encourage yung iba. Kaya yung dulo ng pinaka-Bible passage natin, pag yung kaligtaan maglalo sa ating magtitipon, tulad ng ginagawa ng iba o nakasalayan ng iba, sa halip, palakasin ninyo ang loob ng isang isa dahil alam nating nalalapit na ang muling pagdating ng ating Panginoon. O, sabi nung katabi siya kapatid, gusto mo bang ma-encourage? Yung Christian pagtitipon, dibisin niyo ng Diyos, para ikaw at ako bilang tao, pag dumalo tayo, ay mag-encourage tayo. Eh bakit ma-encourage yung isang tao pag dumalo siya ng Kristiyanong pagtitipon? Ano ang nakaka-encourage? Para hindi na. Ano ba ang meron sa Kristiyanong pagtitipon na wala doon sa hindi Kristiyanong pagtitipon? Babakit ako ng dalawang bagay na napakahalaga. Una, sa Kristiyanong pagtitipon, the presence of God. Kasi ang Kristiyanong pagtitipon lamang ang isang pagtitipon na laruan ng presensya ng Diyos. Pangalawa, the Word of God. Romans chapter 15, verse 4. Siyempre sa hindi Kristiyanong pagtitipon, ano bang pinag-uusapan doon? Hindi naman talaga salita ng Diyos. At ano yung meron sa Romans chapter 15, verse 4? Na laging pinag-uusapan, hinahayag, o isang Kristiyanong pagtitipon. Sabi mo dyan, ano man nasa kasulatan, noon pa mang una. May sabihin, ano man nasa Bible. Wala pa noon, sabi dyan, nasusulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Pero kung basahin natin dito sa ganitong translation, magandang balita, Biblia, ang nakasulat po dyan, anuman nasa kasulatan ng pag-una ay nasusulat sa ikatututo natin. Pero yung lubong sa ganitong translation, sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon tayo ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga nasusulat doon. Yung word hat, binabasa pa lang daw natin yung mga nakasulat dito sa Biblia, ikaw ay nagkakaroon ng lakas ng loob at pag-asa.
Kasi di ba, dito nga tayo sa mundo iba to, puno ng pagod, problema, tukso, tsaka ingay, nakapanghihina, nakaka-discourage po yun. Amen? Nakapanghihina ng loob. So yung Kristyanong pagtitipon, dinigsinyo ng Diyos. At una nga, mahalaga sa Kristyanong pagtitipon, yung presensya mismo ng Diyos. Hindi natin siya nakikita, pero ang promise o pangako niya, two or three gathered in my name, I am in the midst of them. Promise ng Diyos siya, okay? Through Jesus Christ. And then, sa Kristyanong pagtitipon, pinag-usapan, pinahayag, pinag-aaralan yung salita ng Diyos. Ano ang dulot ng salita ng Diyos? Lalakas ang loob ng sino mang pinanghihinaan ng loob at sino mang nawawala ng pag-asa dahil sa problema ay magkakaroon siya ng pag-asa galing sa Diyos. Amen? Palapakan natin natin Diyos sa buhay. Ano gusto ko? Gusto mong laging malakas ang loob mo at laging nagkakaroon ng pag-asa sa buhay? Lagi kang duwalo sa Kristyanong pagtitipon. Amen? Amen? Palakpakan natin Diyos sa buhay. Okay, pero siyempre, at Kristyanong pagtitipon, dahil hindi naman din tayo, hindi naman ibig sabihin ng mga perfecto na yung mga Kristiyano, tulad natin, di ba? Nakamali pa rin yun. Kaya sa Kristyanong pagtitipon, pag dumalo tayo, focus tayo kay God, focus tayo kay Jesus, at dapat mas sensitibo tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pero siyempre, makakarinig ka pa rin ng mga kaya nagpo-complain. Amen? Pero pag mag-focus tayo kay God, kay Jesus, kasama sa salita ng Diyos, sigurado. Pag dumating ka sa church, lalo tayo kay ka, o sa isang Kristyanong pagtitipon, naghihina ka, agod ka. Pero pag mag-focus ka kay God, kay Jesus, sa pakikinig ng salita ng Diyos, uuwi ka na. Malakas na. Amen. 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 Matibay na. Handa mo naman ngayon yung harapin yung panibagong challenges ng 1 week. Kasi, tigresan lang tayo ng titipon. Ngayon, labas ka rito. Hindi ba sigla na naman? Pagsubo mo. Gano'n rin sa Israel. Kung hindi ka nakadalo, hindi ka na. Kasi hindi ka nakadalo. Hindi ka na-encourage, hindi ka nagkaroon ng pag-asa, hindi lalo kang nare-discourage. Tuloy-tuloy kang nare-discourage sa buhay. Kaya, ang nangyayari ng iba, sa sobrang na lang, pagka-discourage ka, mawala ng pag-asa, makamatay na yung iba. Amen? Okay, kaya sabihin mo ng kapatid, Kapatid, alam mo na ngayon. alam mo na ngayon. Kahit ako, kung ako aminin ko, kung hindi rin ako nakadalo ng mga Kristyanong pagtitipon, patay na rin ako. Kasi dumating din sa punto na nagkaroon na ako ng mga suicidal thoughts. Bagamat wala pang nangyayaring suicidal attempt, pero talagang matindi yung huling actually na-testimony ko na dito sa iba. Okay? So, yun. Sa halip, sabi nila, palakasin ang loob ng isa't isa. So, sa Kristyanong pagtitipon, natutunan natin maging inspirasyon sa isa't isa. Alam niyo, hindi niyo alam, ay si Sister Roma, kung tatanungin ko siya, nakita pa lang ni Sister Roma isa sa inyo, hindi niyo ba alam na nai-encourage pa siya? At kahit ako, kung tatanungin ko kayo, kung tatanungin niyo ako, makita ko kayo, na-present kayo, pag ako natuta dito, ay encourage ako. Pero pag wala ka, nag-discourage ako. Ganun yung, sa ano ka lang yun presensya ka lang. Amen? Amen. Kaya kung gusto niyo, lagi niyo may encourage si Sister. O yung isa't isa, dapat present ka. Kasi kung hindi ka present, nag-discourage. Ang epekto nun ay nakaka-discourage o dinulutan mo ng discouragement. Yung Sister Roma, bakit isa sa nalang dito? Okay? So, ganun lang, epekto ko lang. Okay? So, kaya, akin ang katabi sa kapatid. Kapatid, Hindi lang tayo dumadalo, hindi lang tayo dumadalo. tayo ay nagiging magpapala.
kay Lord, makinig ka sa salita ng Diyos, talagang pagpapala ka. Amen. Pero siyempre, pag pumunta ka rito, naghahanap ka ng mabiktima, maungkanan, mai-scam mo. Siyempre, kung kilala ka ng scammer, pag pumunta ka, hindi ka na-encourage. Scammer. Okay, so pero, siyempre, basta right motive tayo, right Christiano tayo, automatic, ulitin ko, pag dalawa na, makita ka pa lang, nakaka-encourage ka na. Pagpapala talaga. Amen? Okay, palakpakan natin ating Diyos sa buhay. Pangatlo na yun. Okay? Punta na tayo sa pang-apat. Pang-apat na puntos natin ay ang Kristiyanong pagtitipon ay kubalik mahalaga ito. Kailangan tayo ay dumalo o laging dumadalo upang makapagbigay ka o makapagbigay ng papuri, paglilingkod at pasasalamat sa Panginoon o sa Diyos. So, kasi sa Kristiyanong pagtitipon, okay, awit 22, awit, kabanatang 22, talatang 22. Ang nakalagay po, mga ginawa mo'y ihayag mo sa aking mga kababayan, sa gitna ng kapulungan, ika'y papupurihan. Diba? Kanina, sama-sama tayo nagpupuri kay Lord. Tapos may nag-testimony. Sabi po dito ng sumulat sa awit, ang mga ginagawa ng Diyos ay aking ihahayag sa aking kababayan. Ginamit dito, kababayan. Pero ang tinutukoy ko ay sa mga kapwa mananampalataya o kapwa Kristiyano. Sa gitna ng kapulungan, ika'y papupurihan. Okay? Sa Kristiyanong pagtitipon, sama-sama natin itinataas si Lord o ang Diyos sa pamamagitan ng papuri, paglilingkod, at pasasalamat. Amen? O sabi mo yung katabi, kapatid, sama-sama. Ulitin mo sa Kristiyanong pagtitipon, sama-sama natin itinataas si Lord sa pamamagitan ng pagpupuri, paglilingkod. May magpapakanta, may ito sa nag-operate sa laptop, okay? May pero pa, nag-video, okay? Ako, nag-gahay ng salita ng Diyos, nag-MC, nag-musician, sama-sama, sabi yan, paglilingkod, at saka, at pasasalamat. So, tanda natin, okay? Tanda natin ito. Ang pagdalo sa Kristiyanong pagtitipon ay parte na ng buhay ng isang totoong tagasunod ni Jesucristo o totoong Kristiyano. Hindi mo ulit katabi mo kung totoong tagasunod na yan ni Kristo. Baka, ano lang yan eh, baka faithful follower lang yan ng isang vlogger. Bawat video lang yan ng isang vlogger. Ano ka, active ka, nag-share, nanonood, nag-subscribe. Hindi naman masama yun. Yung masama nun, follower ka ni vlogger na ganito, tapos hindi ka follower ni Jesus. Okay? So, hanggang yung katabi siya kapatid. Bilang Kristiyano, tandaan mo, tagasunod ka ni Jesus. Kasi si Jesus ay pumarito sa mundong ibabaw para tayo ay himugin na sumampalataya sa Kanya at magiging tagasunod sa Kanya. Follower of Christ. Ano ibig sabihin ng follower of Christ? Ito, graduate. Ibig sabihin ng follower of Christ. Follower of Christ, sumusunod ka sa yapak ng Panginoong Jesucristo sa iyong buhay, sa isip, sa salita, sa gawa. Amen. Maraming natin ang Diyos. Pag sinasabing yapak,
Linawin lang natin yung yakap ka. Okay, ang ibig sabihin ko ng yakap, kung i-expound pa natin yun. Ikaw bilang Kristyano, tayo bilang Kristyano, we commit our life or ourselves to follow Jesus. His teaching, His commandments, His example. Amen? Yun yung being follower of Christ. Amen? At huwag kang mag-alala. Hindi rin po yung madali, hindi rin po talaga madali yun. Pero huwag kang mag-alala. Kasi one day, we will follow also kung saan siya naroon. Amen? Ano yung lugar na kinaroroonan ni Jesus Christ physically? Heaven. Isang lugar, yung heaven na outside ng mundo na po yun, ha? Kung ang mundo natin pinag-usapan kanina po ng pagod, problema, tukso, saka ingay, doon sa heaven, maingay pa rin. Okay, yung mga buhay nyo lang doon. Yung mga patay. Pero, wala nang pagod doon. Wala nang problema. Wala nang tukso! Pero maingay pa rin. Pero hindi makakarindi na ingay. Isang ingay na magandang pakinggan. Yung bang lumalakas ka, kaya di ba yung mga Kristiyanong kantahan? Maingay din naman. Pero, pag talagang nalamin mo yung mensahe ng kinakanta, nakakapalakas din ng loob. Bakit? Kasi karamihan din ng mga Christian songs ay salita ng Diyos. Eh kung samahan ka ng presensya ng Diyos yun. The Word of God na pinakanta, as the presence of God, malakas ka nun. May encourage ka nun. Amen? Yun, ang heaven ay maingay pa rin. Pero ulitin ko, wala nang pagod, wala nang problema, wala nang tukso. Pag sinabing problema, ang alalaman mo lahat ng problema sa mundo ibaba. Pagdating sa heaven, wala na po yun. Pero, yung follower of Christ, ano siya? Magpapalo kay Christ kung saan siya naroon. Yung hindi, okay, sa ibang lugar na pupunta yun. Ayan. Hindi na natin masyadong pag-usapan. Pero ito ha, mahalaga po ito ha. Ang pagdalo sa Krisyanong pagtitipon ay parte na ng buhay ng isang totoong tagasunod ni Jesucristo. Ano ibig sabihin ng party? Bahagi na. Hindi mo yung bahagi na naman yan buhay na laging dumadalo sa Krisyanong pagtitipon. Lifestyle na po niya yun. Kasi follower siya ni Jesus. Amen? O, nalamitin nyo na ba siya kapatid? Bilang follower ni Jesus, bahagi ng buhay mo, na laging dumadalo sa Krisyanong pagtitipon. Amen? Kaya sa ka natin yung mga sarili. Amen? Present tayo ngayon. Amen? At dahil follower tayo ni Jesus Christ, present din kayo sa susunod na linggo. Amen? Amen? Hanggang sa mga susunod pa na mga linggo. Okay, nasa conclusion na tayo. Hindi man laging madali ang pagdalo. Hindi rin pala laging madali ang pagdalo sa Krisyanong pagtitipon. Minsan dahil sa trabaho. School. Ayan, mga estudyante, karamihan dito. Tapos, pagod. Ayan. Pero, tandaan natin, si God o si Lord ang source ng lahat ng blessings. Si God o si Lord Jesus ang pinagmula ng lahat ng pagpapala. Siya ang ating Creator. Siya ang may likha sa iyo. O sabihin mo naman siya, kapatid. Buti na lang. Nilikha ka ng Diyos. Kaya, nandito ka ngayon. O kung hindi ka nilikha ng Diyos, wala ka.
Amen. Hindi ka nag-i-exist sa mundo ng ibabaw kung hindi ka nalikhaan ng Diyos. Amen. Pangatlo, guys, siya ang ating Creator at siya ay karapat-dapat na paglingkuran, itaas at purihin. So, yun yung dapat nating pakatandaan. God is the source of all blessings. Lahat ng meron ka, dahil kay Lord yan. Asawa, anak, trabaho, kung anong meron ka. Okay, lahat ng skills mo, lahat ng meron ka na material na bagay, o kahit spiritual lahat. Dahil kay God, okay? Praise the Lord. So, kaya, mahalaga na talaga ko, kaya, dapat lang siya na atin kong paglingkuran, itaas, pag sinabing itaas, atin mo siyang i-exhort, okay, at purihin o pasalamatan. Okay? At dito sa Krisyanong pagtutipon, ginagawa ko yun. Amen? Praise the Lord. Kaya sabihin mo ng kanali sila kapatid. Alam mo na ang kahalagahan ng pagdalo sa ating mga pagtitipon. Amen? Amen? Palapakan natin natin Diyos sa buhay. Taas natin natin mga kamay. Sabi natin, Panginoon, bigyan mo ako ng sipag at kakayanan na laging dumalo sa aming pagtitipon tuwing linggo. Amen. Kaya kung nalaman po ang panalangin, magsipayo na po tayo. So, kumusta ang buhay mo ngayon? Ikaw ba'y pagod, napapagod? Ikaw ba'y talagang problemado? Ikaw ba'y talagang natukso at talagang dahil sa tukso, ikaw po ay nagagawa ng pagkakasala laban sa Diyos. Hallelujah, meron tayong Diyos na malalapitan ngayon. Ikaw ba ay masyadong naiinaya dahil hindi dahil? Hallelujah. Sama na ba tayong lumapit sa Diyos ngayon sa oras ko na ito? So, may Diyos na makakatulong sa atin. Kaya na tayong bigyan ng panibawang lakas, tulungan ng bagong pag-asa, at makapag-rest talaga sa kanya pong prosesya. Bigyan natin ating manawan na lumapit tayo sa ating Diyos. At siya naman ang nangako, "Come unto me, all of you who are weary and heavy laden, and I will give you rest." So, hindi lang po physical na pagpapahinga o yung wala tayong ginagawa ang sinasabi ko yan. Kasi in the presence of our Lord, with our God, there is rest. Hallelujah. So, hindi natin tinanong. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, tanggapin natin ang mensahe ng awitin na ito. Sama-sama maawitin ng ating mga kwaya ngayon. Ikaw, ang puso lang lumapit, mamigay ng tulong sa Diyos, sa ating Panginoon Jesus. Sa aking kailangan, hindi sa aking karanasan, hindi sa ay kaya mong gawin.
Sama-sama nating awitin para kay Lord. Higit sa aking kailangan. Yes, Lord. Higit sa aking karanasan. Higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan. Higit sa naibilang ko lang. Higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo. Di mangangamba sa piling ko. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Patuloy kang lumapit sa ating Panginoon, kapatid, kung ikaw ay nahihirapan sa buhay. At sa mundong ibabaw rin mo talaga ang ating kong hallelujah, makaka-experience tayo, makakaranas tayo ng ganon, lalo bang nabigo tayo. Pero ang mabuting balita, meron tayong Diyos, may Panginoon tayo na makapangyarihan. Na ikaw ang handa niyang tulungan, palakasin, bigyan ng bagong pag-asa. Kaya lumapit ka ngayon, kayo kasama dyan na nanonood sa YouTube. Hallelujah. Kung nasaan man po kayo nanonood at kayo nandito, hallelujah. Sa oras na ito, may Diyos tayo. Ikaw isa'y Krisyano at may Diyos tayong kinikilala, sinasamba na kayang magpalakas sa atin. Kayang tumulong sa atin. Kayang magbigay ng lunas ng anumang problema meron tayo. Yes, Lord, hallelujah, salamat Panginoon. I pray, O Lord, na sino man dito na meron discouragement, Panginoon, sa buhay, meron pinanghihinaan ng loob, Lord, hallelujah, sa oras na ito, by your presence and by your mighty word, hallelujah, Panginoon, palakasin mo siya, O Diyos. Ay tulutan niyo po na siya ay lumabas sa lugar na ito, ang full of strength that comes from you. Tulutan ko, Panginoon, na madama niya ang iyong presensya. Tulad ang awitin namin, Panginoon. Hallelujah, di manalambas sa piling mo. Kalapit ko, malaman ko lang sa iyo. Buhay na nasa piling mo ang Diyos. Hallelujah. Sabi ko dyan, mawawalan ka ng pangamba. Bagamat meron ka pa rin, may pangamba ka rin, pero mawawala ang iyong pangamba. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Sa piling mo, Panginoon. Hallelujah. There is peace. There is joy, Panginoon. There is strength, O God, in the name of Jesus. In the name of Jesus. And Lord, hallelujah. Salamat po na nag-build ka, Panginoon, ng Christian community. Hallelujah. Isang spiritual family na kung saan, Lord God, merong regular na nagtitipon. Kaya, Panginoon, may lugar kami na mapupuntahan para kami may encourage, Lord God. Hallelujah, magkaroon ng hope that comes from you, Panginoon, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Salamat, Lord, dahil sa lugar na ito, sa gawain mo na ito, Panginoon, hinihina kami papalapit sa iyo, O Diyos. Hallelujah, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Kaya, Lord, salamat po. Dahil mahal na mo kami, gusto mo na bawat isa namin ay maging malapit po sa inyo,
kami ay magiging malapit sa iyo, Panginoon. Hindi kami mabubuhay ng puno-puno ng fear, hopelessness, Panginoon, hallelujah, at discouragement sa buhay, Panginoon. In the name of Jesus, kay Lord, sa inyo po, tinanagupiin ang bawat isa po sa kanila, nandito sa face-to-face, at sa Lord, Panginoon, sa YouTube, sa Lord God, hallelujah, or sa aming pong live, Panginoon, hallelujah, na gawain ko Diyos, hallelujah, sa mga Lord, sa Luz, at sino pa mga kapanood, Panginoon, gamitin mo ang Lord, bilang instrument ko, Panginoon, na indeed, sino ba makakapanood, Lord God, hallelujah, discount sa buhay, Panginoon, wala nang pag-asa, wala nang kailangan ng encouragement, Panginoon, hallelujah, ay mga Lord, sila man din ay may encourage, Panginoon, na makakamit ng pag-asa, O Diyos. At Lord, ang mensahe mo ngayon ay, Lord, pagtutulog ito ng bawat sa amin ay magiging masipag ang pagkakalooban mo, Lord God, ang ability to always attend, Panginoon, sa Kristiyanong pagtitipon, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa kanunaman ng kanilang mga panalangin, Lord God, sa oras na ito, problema at kaibigan. Salamat dahil ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming Panginoon, sa iyo walang mahirap, sa iyo walang imposible. Salamat sa pagod, Panginoon, salamat sa solusyon, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, at ang lahat ng mga Kristiyano na nandito sa lugar na ito ay nagsabi ng Amen! Sabihin natin, salamat Lord! Pinalakas mo na ako muli. Dinulong ka ng bagong pag-asa. Amen! Palapakan natin ang ating Diyos sa buhay. Hallelujah! Maraming salamat at God bless po sa ating lahat. Bawat araw ko ay hawak mo. May mga mamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo. May mga mamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo. May mga mamba sa piling mo. For the last time we sing, bawat araw. Bawat araw ko ay hawak mo. May mga mamba sa piling mo. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Walang mahirap. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap. Walang mahirap. Walang mahirap sa'yo. Panginoon na makapangyarihan. We sing. Walang mahirap sa'yo. Let us give God a clap offering this afternoon. Wow! Hallelujah! Lord, napakabuti mo po sa buhay namin lahat. Thank you so
so much, Lord. Thank you for this wonderful blessing. Naniniwala tayo mga kapatid that this gathering itself, itong praise and worship natin is already a blessing from God. Dahil tayo binigyan ng pagkakataon ng Diyos upang magkatipon, magnilay sa Kanyang salita. No? Sabi nila, every gising is a blessing. So gumising ka na, bless ka na, pumunta ka pa sa tahanan ni Lord, lalo ka pang na-bless. Diba? At syempre, lalo tayong ipapabless ni Lord kung hindi tayo magiging maramot sa Kanya. God multiplies and God is generous. Naniniwala ba kayo na the Lord is generous? Amen? Amen! At lahat ng ibibigay natin kay Lord, whether it may be time, talent, or treasure, pagpaparamihin ni Lord yan. Siksik, liglig, at umaapaw. Kaya naman mga kapatid, dumako tayo sa susunod na bahagi ng ating gawain, ang pag-aalain ng ating mga alay. Kaya naman, maging malungkot tayo sa pag-aalay para sa Diyos, sa Kanyang tahanan, at sa Kanyang ministeryo. With joy in our hearts and spring in our steps, so let's give to the Lord! Halina't pagbigay, gabi sa alay, may ibig sa labi, awit na papuri. Tayo'y magtanim na mayroong naalinig, magpapahalagang Diyos ay aking pagkabot. Babalik sa'yo ang iyong ibibigay, ng siksik, liglig at umaga. Babalik sa'yo ang iyong ibibigay, ng siksik, liglig at umaga. Palakpakan natin ang ating Diyos. Praise God. Thank you, Lord. And thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Let us pray as one family. Pagdasal po natin ang ating mga alay. You know, we believe that God is generous. That's why we will bless our offerings. Dahil alam natin na ito'y pagyayabungin ni Lord at pagyayamanin niya pa tayo ng mas lalo bigit sa ating sa abot ng ating isipan. As we pray in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Let us put our hands in our offering and we pray, mahal naming Ama sa langit, Diyos na nagbibigay ng aking pangangailangan, ang Diyos sa aking tagapaglaan, Diyos na kailanman hindi nagkukulang. Itinataas namin ang aming pagpupuri at buong puso pasasalamat sa iyong walang hanggang kabutihan at kagandahang loob. Habang inaalay namin ang aming handog ng pag-ibig, inilalagak namin sa iyo kanan ang aming mga alalahanin, mga kailangan at mga panalangin. Dinggin mo, O Diyos, ang aming mga daig ng aming puso at ayon sa iyong banal na kalooban, ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan. Turuan mo kaming maging bukas palad upang tulad mo ay maging daluyan kami ng pagpaalam sa aming kapwa. Naway ang munting handog na ito ay maging patotoo ng iyong pag-ibig, biyaya at katapatan sa aming buhay. Nananalig kami ng iyong mga pagpapala ay kayasik para sa iyong kaharian ay iyong pagpaparamihin. Naniniwala kami na ang iyong mga pagpapala ay darating na siksik, liglig at umaapaw, higit pa sa aming inaasahan at hinihiling. Sapagkat ikaw ay Diyos na hindi nagkukulang sa mga nagtitiwala sa iyo. Sa iyong banal na plano kami nagpapasakop at nagtitiwala. Inihiling namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas.
sama-sama natin awitin, dasalin ang panalangin ng tinuro sa atin ng Panginoong Yesu Cristo. Yes, and before we conclude this week's fellowship and celebration, to give her closing remarks, atin pong tinatawagan, Woman of God, fearless warrior, ang ating booting coordinator, Sister Roma Brito. Palapakan natin ang Panginoon. Thank you so much, Kuya Angelo. Good afternoon to you, Brother Vinicius. Of course, sabi kanina ni Brother Vinicius, no, talagang tamang-tama yung kanyang sinabi. Siyempre, of course, pag nakikita ko kayo, masaya talaga ako, Brother Vinicius, no. Tuwing, sinisigip ko na kung sino ang dumarating na makinig ng salita ng Panginoon. And of course, na-surprise ako, lalo na ngayong hapon, sobrang saya ko kasi hindi ko inaasahan na dumating ang aking mga anak, no? Si Nico, si Safira, and si Ella. No? Talagang na-surprise ako, Brother Vinicius, kasi hindi ko alam na sila idadalo. No? Kaya,
Nung una, Brother Vinitz, ang anak ko lang ay si Althea. Sinundan ni Solen at sinundan ni Francine, no? Tapos, dumating of course sa buhay namin, nagkaroon sila ng Kuya Angelo. Sunod, nadagdagan ulit ng babae, no? Siya ang first time kong anak si Angelo na lalaki kasi puro mga babae. Nasundan ulit ng dalawang babae, si Andrea at si Cherry. Sunod ay nadagdagan, dumating si Kuya Dandan. Lalaki ulit siya, sumunod kay Kuya Angelo. And of course, dumating ulit sa buhay ko si Kuya Noel Reyes. Tatlo na sila. Binigyan ulit ako ng babae, no? Nabating sa buhay namin, si April. Nagkaroon ulit kami. Ay, si Zoe! Si Zoe muna. Ayan. Nung mukha kong Amerikanang anak, nalimutan ko si Zoe. Ang pang Miss Universe and Beauty. And of course, dumating sa buhay namin si Kuya Maki. Kuya Maki. O ngayon, mga anak, nadagdagan kayo. Dumating si Kuya Miko at si Ate Ella at si Sabina. Kaibiganin ninyo, nagkaroon na kami ng moments na hindi sila nakakatakot, mabait sila. Mabait sila. Ay, of course, hindi ko malilimutan yan. Si Kuya Miko ay matalino tulad ninyo. Sila Ella and si Safira. Si Kuya Miko, kanyang tungkol sa mga education. Dali, si Kuya Miko yun, pag may problema ka about sa study, nakulit ka lang kay Kuya Miko, top 1 yan. And of course, pag meron kayong problem about health, lalapit kayo kay Ate Safira. Pag naman kayo ay may problema about environment, lumapit kayo kay Ate Ella. Alam mo, nalimutan ko yan, no? Alam mo, Brother Vinitz, siguro mga second time na, third time na namin ito. Kami, yung tatlong yan. Marami yan sila 8. Pero, yung tatlong yan, yung malapit sa puso ko. You know why, Brother Vinitz? Nung tatlong yan, nagkaroon kami ng bonding moment. Kahit maliit, nagkaroon kami ba ng kwentuhan? At pangalawang pagkakataon, nagkwentuhan ulit kami. Ibig sabihin, meron kaming communications na. Katulad dyan sa Panginoon. As long as wala kang communications kay Lord, wala kayong connection dalawa. Paano kayo magkaroon ng communication ng Panginoon? Sa pamagitan ng panalangin at pagbabasa ng Biblia. Kasi ang Biblia ay salita ng Diyos. Alam niyo na ba ang kwento? Alam ko nung isa na medyo nag-iingat ako, baka alam na ninyo, no? Sino nakakaalam ng storya ng Tinidor? Tinidor? Wala pa. Brother Vinitz, alam mo na yung storya ng Tinidor? Hindi pa. So gusto mong mapakinggan. Pakinggan mabuti, ha? Kasi sa susunod, ang dami ko ng story. No, Kuya Angelo, may premyo yan sa susunod. Magkakamalay mo, mag-i-improve na. Isang araw, isang pamilya, inibitahan ng kanilang preacher. Pangalanan na lang natin, Brother Vinitz. Sabi, Brother Vinitz, doon ka mag-dinner sa amin. Sabi naman ni Brother Vinitz, oh sige, doon ako mag-dinner sa inyo. So sa mga panahon noon, Ate Zoe, pagka may bisita ka, ilalabas ng iyong inay, no? Sister Glenda, ilalabas mo, Sister Susan, kukunin sa aparador, yung magagandang mga gamit, yun ang gagamitin ng bisita. Nung umuwi na ang si Brother Benito, Nico, binilang ng nanay, abay, nagkulang ang Tinidor. Ito pala yun. No? Nung dumating ang kanilang preacher,
preacher, ganda pala ng bahay nila sa Pira. No? Talagang organisado. May library pa. Sabi ng maayos ang mga libro, anak. May Biblia din sila sa Pira. Nakita ni Pastor. No? Nakita ni Pastor yun. Sabi, ang ganda ng bahay nila sa Pira talaga. No, nung binilang na ng nanay ni Nico, siguro magkapatid kayo ni Nico, ng istorya. Nung binilang na ng nanay ni Nico, Brother Bilis, nagkulang ang tinidor. Sabi ng nanay ni Nico, grabe naman si Pastor, tinidor lang, pinatintisan pa. Hanggang sa, nung ma-attend na sila sa gawain, Brother Bilis, medyo iniiwasan nila si Pastor. Kasi ano ba naman pastor ito, Sister Joy? Tinidor lang ay nilagay pa sa bag niya, intisan. Di ba kabisado mo naman kasi doon isang dosen ng baso, isang dosen ng plato. So bilang na bilang mo yan. Bilang na bilang mo talaga yung kubiertos ninyo noon. Hanggang sa dumating ang isang taon, hindi na nila inimbitahan si Brother Benito. Baka na naman kutsara ang ituuwi. Ngayon, dahil nagtataka si Brother Benito, abay mag-isang taon na, hindi ako ini-invite ni Safira. No? Sabi niya kay Ella, sabihin mo naman sa nanay mo, magdi-dinner tayo ulit doon sa bahay niyo. Ganyan, no? Tapos, siyempre kinausap ni Ella, ang kanyang nanay, gusto na ni Brother Benito mag-dinner sa atin. Siyempre, ang nanay ayaw sana, Brother Binis. Kaso sa kahiyaan, sabi ng nanay, sige. Pero nung pumunta ka, Brother Binis, sa bahay nila, hindi na yung magagandang plato ang inilabas. Yung mga disposable na, at baka na naman may kukunin ka. No? So ngayon, nagtataka ka na, bakit hindi na yung magagandang kubiertos ang inilabas ng mga disposable na? Ngayon, nang habang kumakain sila, no, hindi mapigilan ng nanay ni Nico. Sabi niya, Brother Binis, kahiya-hiya man. Naalala mo ba nung isang taon na bumisita ka dito? Sabi niya, oo. Kasi nawawala yung isang tinidor namin. Ikaw lang naman ang bisita. Sabi ni Brother Binis, ay oo, naalala ko. Sabi ni Brother Binis. Sabi niya, saan na yung tinidor, Brother Binis? Sabi niya, buti naalala mo pa. Kasi terno-terno yung mga tinidor namin. No, minala pa namin yan, yung tinidor. Kaya mahalaga sa amin yun. Anong sabi ni Brother Binis? Oo, naalala ko yung tinidor. Ipinatong ko doon sa Biblia ninyo. Ibig sabihin, nabuking. Isang taon na pala, Brother Binis, hindi man lang binasa ang Biblia. Dahil sa tinidor, nabuking si nanay, nabuking ang bahay nila sa Pira na hindi pa pala nila binasa ang Biblia isang taon na. Kaya kung sino yung gusto ng Biblia mamaya, Biblia nito. Meron dyan, ha? Hindi man siya bago, pero talagang in good condition pa siya. No? Kaya, ang mahalaga, napakalaking mensahe sa atin. Mahalaga na basahin natin ang salita ng Diyos. Dahil yun yung magiging gasolina natin. Di ba? Pag walang gasolina, hindi aandar ang sasakyan. Kaya pag hindi ka nakakakain, hindi mo pinapakain ng ang iyong spiritual, ay talagang manghihina. Kaya salamat sa buhay ni Sister Susan. No? Muli natin siya na silayan ang kanyang ganda. Of course, hindi natin, of course, no? Ang ating napaka-sexy at napakaganda si Sister Glenda. Diba? Talagang nakakatuwa, Brother Vinitz, pag muli mong makasama
yung mga kapatiran. No? Talagang magpo-focus muna ako kay Nico, Safira, and Ella kasi bihira natin silang makasama. No? Pero hindi ito yung huling pagkakataon. No? Kuya Angelo, hindi ko makalimutan ang laging sinasabi ni Tatay Jose. Si Tatay Jose na-celebrate ng kanyang 79th birthday. Darating ang panahon sa Safira, Ella, and Nico maging successful. Amen. Maging maganda ang buhay ninyo. Pero ito ang pinakakatandaan ninyo. Si Tatay Jose, preacher namin ngayon yan. Nanalangin siya, nabigyan siya ng hanap buhay. Ibinigay sa kanya ng Diyos. Nagkaroon siya ng kumpanya. Company. Binless ng Diyos yun dahil lagi nga sa Panginoon. Pero anong sabi ni Tatay Jose? Sister Roma, huwag mo akong gayahin. Nung pinagpala ako ng Diyos, nag-focus ako sa pagpapala. Pero yung nagpala sa akin, nakalimutan ko. Kaya yung pagpapala na binigay ng Diyos sa akin, binawit ng Diyos. Kaya mga anak, darating man ang panahon, maging successful kayo. Huwag ninyong kalimutan ang Diyos. Ang Diyos na tanging nagbigay sa inyo ng lahat. Salamat sa oras na ito dahil alam kong busy kayo, pero inunan ninyo ang Panginoon. Salamat sa buhay ninyo, alam ng Diyos ang inyong mga pagsubok, katulad din nila. May mga exam yan bukas, Brother Benito, pero inunan nila ang Panginoon. Diba? Magtiwala tayo sa Panginoon. God will always provide. Katulad po rin sila Miko, Ella, and Safira. Mga nangunguna din sa eskwela. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Katulad mo, Maki, malayo man ang iyong magulang. Patuloy kang maglingkod sa Diyos at lumapit sa Diyos. Lahat ng iyong kalungkutan, anak, lahat ng iyong paghihirap, ay pupunuan niyan ng Diyos. Dahil ang Diyos is, God is, ulitin ko ha, God is, God is, because, no, God is love. Smacking. And love is love. Ang hirap nun malayo ka sa magulang mo. Kayo, napakaswerte ninyo. Dahil andyan ang magulang ninyo. Alam ko si Kuya Lowell. Nasa ibang bansa ang kanyang nanay. Kaya hindi pala nag-iisa si Kuya Maki. Katulad nyo rin yan si Kuya Noel noon, tahimik lang. Pero ngayon ay inilabas na ang kanyang pagiging masiyahin. At tulad din niya ni Ate April, no? Ngayon ay masiyahin sila. Salamat sa inyong lahat. Salamat po sa buhay ni Brother Benito. Hindi ko pala pakinggan, Brother Benito, yung suicidal attempt mo. No? Sa susunod sana mapatutuo mo dito sa mga bata kung bakit dumating doon. Salamat sa buhay mo, Brother Benito, sa katapatan mo, sa paglilingkod mo sa Panginoon. Panalangin ko, nagabayan ka ng Diyos, bigyan ka ng katalinuhan, kalakasan, saan ka man dadalhin ng Panginoon. Alam kong hindi mahirap ang maging misyonaryo ng Panginoon, subalit naging magaan ito sa tulong ng Panginoon. Salamat po sa lahat na narito, of course, kay Kuya Angelo, at maraming salamat sa iyong pagpapagal sa gawain ng Panginoon. Salamat also kay Sister May na napakasipa, talagang mag-akay. Kaya ito ay, sabi nga, ay napakatalino ng taong nagkaakay patungo sa Diyos. Salamat, of course, kay Sister Joy sa kanyang patutuo. Salamat sa buhay ni Diday. Nabanggit ko ba si Diday kanina, our little bunso? Oh, sige, dumating na si Diday. Ayan. Padami na lang padami. Oh, so salamat sa inyong lahat. Naka-purple siya, no? Salamat po sa lahat na nanonood.
sa aking brother husband dyan sa Qatar at sa aking kapatid na nasa Abu Dhabi. Malayo man kami ay mahaba ang kamay ng Diyos upang abutin ang inyong mga panalangin at kahilingan sa Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Praise God. Muli, we thank you, Sister Roma. Thank you, Lord, sa buhay niyo. Sa napakagandang mensahe, no? Bago natin makasan ang ating gawain sa ito. Thank you again, mga kapatid na nandito ngayon. Nakakatuwa dahil dumadami tayo sa pangalan ni Jesus. Amen. No? Ang gawain ng Panginoon, lalo pang... sino po? Ay, oo. Oo, sige, batiin natin. But, Lalong pagpaparamingin pa ni Lord ang Amen. kanyang gawain. Again, we would like to thank especially ating mga online viewers, no? Na walang sawang sumusuporta sa pagnood ng live. We ask na para mas marami pang makapakinig ng salita ng Diyos, maraming makaalam na ganitong gawain ng Panginoon. We ask that you like and you share ang ating live stream para makita ng pamilya niyo, ng kaibigan niyo, ng kapitbahay niyo. Baka yung kapitbahay niyo ma-request, mabago kapag napanood itong live stream. Amen. Diba? Amen. Also, we would like to shout out. Binabati namin isa sa mother ng ating youth friend, Sister Girlie Virgo, na nag-celebrate ng kanyang 80th birthday. wow! Galing mo talaga! Bakit na message ka ba kay mami mo? Nanonood siya last na noon. Oo, nanonood. Shoutout sa mami ko. Happy birthday, mami. Thank you sa walang isang support at so much. Kumarito ka na daw, Ate Girlie. Ikaw na pinapapakain ka. Oo, mag-celebrate tayo. Magpapakain ka ba daw, sabi ni Soy? Yes! Amen! Mga kapatid, we here sa gawain ng Panginoon, we are doing fellowship. Why are we doing fellowship? Because we're sharing God's love to one another. God is love, and love is God, sabi ni Sister Roma. Kaya patuloy tayong magmamahal sa isa't isa at isang mabisang paraan para sambahin natin ang ating Diyos na buhay ay magbigay tayo ng pagmamahal sa isa't isa. Kaya naman mga kapatid, ibigay natin ang ating puso sa ating mga kapatid. Let's spread love, let's spread joy, let's spread peace, shalom. Kaya naman nang may ngiti sa ating mga lawi at punong-puno ng pag-ibig ang ating puso, patingin natin ang bawat isa na shalom, shalom, peace be with you. Oh, napakabuti mo. Marami ako